pangarap ni Samantha Reyes Valenia ay hindi mararangya. Isa siyang tipikal na gurong lumaki sa Tondo. Matapang, mapagpakumbaba, at may malalim na pananampalataya. Lumaki siya sa piling ng kanyang lola na si Aling Merly, at dahil sa kahirapan ay natutunan niyang ang tanging paraan upang makaahon ay ang edukasyon. Kaya't nagtiyaga siya sa pagtuturo sa pampublikong paaralan sa Maynila, kahit maliit ang sahod at mabigat ang trabaho. Doon niya unang nakilala si Gregorio Valenia, isang negosyanteng may pag-aari ng ilang fast-growing tech ventures at real estate investments. Naimbitahan siya nito sa isang seminar tungkol sa entrepreneurship in education, kung saan isa si Samantha sa mga piling guro na pinarangalan. Nang lumapit si Gregorio para batiin siya, agad siyang napahanga sa tindig, talino at gilas ng lalaki. Ma'am Samantha, kung lahat ng guro ay katulad mo, baka ang Pilipinas ay mas maunlad na yon, bati ni Gregorio habang nakangiti, hawak ang award plaque ng babae. Salamat po sir. Pero siguro kung lahat din ng negosyante ay kasing pait nyo, mas marami po sanang paaralang may maayos na pasilidad. Pabirong tugon ni Samantha na may bahid ng kababaang loob. Sa hindi inaasahang pag-ikot ng mga araw, nagsimulang manligaw si Gregorio. Dahil may kagandahang asal naman ito at tila matatag sa kanyang mga layunin, unti-unting bumigay ang puso ni Samantha. Hindi na siya bata sa panahon ng panliligaw. 33 taong gulang na siya. Samantalang si Gregorio ay 37, ngunit hindi naging madali ang lahat. Nang ipakilala siya ni Gregorio sa pamilya nito, agad siyang tinapunan ng malamig na pag-anggap. Ang ina nitong si Doña Estrella ay walang habas kung manghusga. Public school teacher. Are you sure, hiho? Hindi ba't mas bagay sa iyo ang isang babae na mas, refined? Sambit nito habang pinupunasan ang kanyang alahas sa dining table. Mom, Samantha is more refined than most women I've met. At siya ang gusto ko, sagot ni Gregorio, na agad namang tinanggap ni Samantha bilang paninindigan ng lalaki. Kahit masakit ang mga salita at mapapansin mong palaging na pag-iiwanan si Samantha sa mga okasyon ng pamilya ng mga Valencia, hindi siya nagpatalo sa emosyon. Hindi naman sila ang pinakasalan ko, kundi si Gregorio, madalas niyang wika sa sarili. Pagkalipas ng ilang buwan, ikinasal sila sa isang simpleng garden wedding sa Tagaytay. Ang kasal ay hindi marangya at halatang pinilit ni Gregorio na pagdugtungin ang dalawang magkaibang mundo. Masaya si Samantha sa piling ng lalaking minahal niya, kahit pa nararamdaman niyang hindi ito ganap na nagbubukas ng damdamin sa kanya. Nang magsimula silang magsama sa isang condo unit sa Makati, doon na rin nagsimulang maging abala si Gregorio. Madalas itong wala, madalas ding hindi makausap ng matino. Ang mga business meetings nito ay tila palaging sa gabi o sa labas ng bar. Sa unay inintindi ito ni Samantha. Ganyan talaga ang buhay ng isang negosyante, aniya sa sarili. Ayaw mo bang magpahinga minsan, Greg, para makabonding din tayo? Tanong ni Samantha minsan habang sabay silang kumakain ng hapunan. Alam mong lahat ng to, ginagawa ko para sa ating dalawa. Para sa magiging pamilya natin. Sagot ni Gregorio habang nakatitig sa cellphone at hindi siya tinitingnan. Sa kabila ng kalungkutan, hindi tumigil si Samantha sa pagdarasal. Ilang taon na rin silang nagsasama, ngunit hindi pa rin siya mabuntis. Nagpatingin siya sa ilang espesyalista at sinabing may problema siya sa ovulation. Ngunit pwede pa ring magkaanak basta't magtiyaga. Sa mga gabing mag-isa siya sa kwarto, lumuluhod siya sa tabi ng kama at taimtim na nagdarasal. Panginoon, kahit isa lang pong anak, kahit isa lang, at payag na akong ibigay ang lahat para sa kanya. At tila sinagot ang kanyang panalangin. Isang umaga habang naghihintay ng tren sa MRT, bigla siyang nahilo. Pinagpawisan siya ng malamig at nang makauwi, agad siyang nag-test at doon niya nalaman siya ay buntis. Sa edad na 36, akala niya ay huli na ang lahat, pero binigyan pa siya ng isang pagkakataon. Luhahang niyakap ni Samantha ang pregnancy test habang may ngiting hindi maipinta. Salamat,
Bulong niya habang mahigpit na yakap ang kanyang tiyan. Excited niyang ibinalita ito kay Gregorio nang dumating ito kinagabihan. Greg, may sasabihin ako, buntis ako. Nangingilid ang luha habang hawak ang sonogram. Talaga? Sagot ng lalaki, pilit ang ngiti at halatang nabigla. Ayos-ayos yan. Ngunit sa halip na maging mas malapit sila sa isa't isa, tila lalong lumayo si Gregorio. Madalas na siyang hindi umuuwi. Kapag umuuwi man, may amoy alak at minsan ay may bakas ng lipstick sa kwelyo ng kanyang polo. Greg, may gusto ka bang sabihin sa akin? Tanong ni Samantha isang gabi habang hapong-hapo siya sa paglilinis ng unit. Wala, wag kang praning. Ikaw na nga tong buntis. Ikaw pa yung laging nag-iisip ng kung ano-ano. Sabay sabog ng pintuan at labas ng bahay. Doon nagsimulang madurog ang puso ni Samantha. Hindi niya maintindihan. Ito na dapat ang pinakamaligayang bahagi ng kanilang pagsasama. Pero bakit parang siya lang ang masaya? Sa kabila ng sakit at pagkabigo, nanatili si Samantha sa bahay nila. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa paniniwala niyang makakabuo pa sila ng magandang kinabukasan. Ngunit hindi niya alam, ang unos na paparating ay mas malakas pa sa lahat ng pinagdaanan niya noon. Hindi maipinta ang pagmumuka ni Samantha habang binubuklat ang isang article sa lifestyle section ng dyaryo na may litrato ng isang bagong rising entrepreneur sa tech world. Isang dalagang nakangiting nakasuot ng beige na power suit. Sa tabi ng artikulo, may caption, Claudine Llanares, From Intern to Industry Darling. Pero ang mas nakapagpahinto sa tibok ng kanyang puso ay ang lalaki sa background ng litrato. Walang iba kundi si Gregorio, may kamay sa balikat ng dalaga. Claudine Llanares, 25 anyos, ay isang intern na galing probinsya ng Nueva Ecija. Walang sino man ang makapansasabing siya'y anak ng isang retiradong tanod at lumaki sa isang baryo kung saan ang pinakamalapit na mall ay 2 oras ang biyahe. Ngunit si Claudine ay hindi basta-basta. Matalino siya, maganda, at higit sa lahat, marunong siyang kumilatis ng mga target. Unang nakita ni Samantha si Claudine sa isang event ng kumpanya ng asawa. Isang tahimik na dalaga, laging nakasmile, may hawak na clipboard. Akala niya'y simpleng empleyado lang. Magandang gabi po, Ma'am Samantha, bati ni Claudine noon. Fan po ako ng inyong mga vlog tungkol sa edukasyon. Ngumiti si Samantha noon. Ay ganun ba? Naku, salamat ha, napakabait mo naman. Ngunit sa likod ng mga papuri at ngiti, may ibang plano si Claudine. Hindi pa man natatapos ang internship niya, ay halos araw-araw na siyang kasama ni Gregorio sa mga business meetings, late-night consultations, at pati sa mga out-of-town projects na hindi sinasama si Samantha. Unti-unting nawawala ang dating sweetness ni Gregorio sa kanyang asawa. Kung dati may pabulaklak tuwing buwan ng kanilang anibersaryo, ngayon halos hindi man lang siya maalala. Kung dati may tawag bago matulog, ngayon battery empty na lang palagi ang dahilan. Minsan habang nag-aalmusal, sinubukan ni Samantha na magtanong ng direkta, Greg, sino ba talaga si Claudine? Intern, bakit? Malamig na tugon ni Gregorio habang abala sa kanyang iPad. Wala lang, parang palagi na lang siya ang kasama mo. Mahinang sagot ni Samantha habang iniikot ang kutsara sa kape. Huwag kang magselo, Sam. Business to. Huwag mong ipilit yang mga drama mo. Sagot ng lalaki na hindi man lang tumingin sa kanya. Mas lumala pa ang lahat ng isang gabi. Tumawag ang kaibigan ni Samantha na si Lalaine. Sam, ayoko sana, pero kailangan mong malaman. Ani Lalaine sa kabilang linya. Ano yun? Tanong ni Samantha habang humihigpit ang hawak sa telepono. Nasa Cebu ako ngayon para sa work. Sa hotel kung saan kami naka-check-in. Nakita ko si Gregorio. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Claudine. Magkahawak pa ang kamay habang papunta sa spa. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Samantha. Ipinikit niya ang mga mata. Pinilit intindihin. Baka naman may business meeting lang sila? Pilit niyang pagtatanggol. Sam, naka-bathrobe sila. Ang huling sinabi ni Lalaine bago ibaba ang tawag. 2 linggo ang lumitas bago nadlakas loob si Samantha na harapin ang katotohanan. Pinawagan niya si Gregorio at sinabing may dinner surprise siya
para sa asawa. Ngunit hindi sa bahay, sa isang restaurant kung saan na-confirm niya mula sa isang insider ng kumpanya na madalas dalhin ni Gregorio, si Claudine. Dumating si Samantha ng alas 7 ng gabi. Suot niya ang isa sa mga bihira niyang cocktail dress, kulay navy blue na minana pa niya sa kanyang ina. Tahimik siyang umupo sa isang sulok ng restaurant, pinilit na manatiling kalmado. At doon niya nakita si Gregorio at Claudine masayang nagtatawanan, magkahawak ang kamay. Hindi ito business dinner, ito'y date. Lumapit si Samantha, mabigat ang hakbang. Lahat ng mga mata sa paligid ay napatingin. Greg, mahinahon niyang tawag, nanginginig ang tinig. Halatang gulat ang lalaki. Sam, anong ginagawa mo dito? Ikaw? Anong ginagawa mo dito kasama siya? Sabay lingon kay Claudine. Ngunit hindi nagpakumbaba si Claudine. Tumayo ito, tuwid ang likod, diretsyo ang tingin. Wala kang karapatan sumingit, Samantha. Matalim ang tono. Ikaw lang ang lumang asawa. Ako na ang mahal niya ngayon. Muntik nang malaglag si Samantha. Parang lahat ng tao sa paligid ay nawala. Tanging mga salitang iyon ang umaalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Hindi na siya nakasagot. Tahimik siyang lumakad palayo. Pinilit itayo ang dignidad kahit pa dumudurog na ang puso niya. Sa gabing iyon, sa loob ng taxi pa uwi, tahimik lang siyang umiiyak. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Pinilit mumiti para sa batang nasa loob niya. Anak, para sa'yo, lalaban si mama. Pero hindi niya alam, ang gabing iyon ay simula pa lamang ng mas masakit na trahedya. Gabing-gabi na nang makauwi si Samantha sa kanilang kondo. Ang kaninang masiglang tahanan ay tila naging malamig na kulungan ng mga alaala. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang litrato ng kasal nila ni Gregorio. Larawang minsang puno ng pangarap, ngayon ay isa na lamang paalala ng kabiguan. Hindi siya makatulog. Ang mga sinabi ni Claudine ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Wala kang karapatang sumingit. Ikaw lang ang lumang asawa. Nais niyang isigaw ang sakit. Nais niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Pinili niyang manahimik sapagkat masyado nang magulo ang lahat. Kinabukasan maaga siyang bumangon kahit hindi man lang nakapagpahinga. Inabutan niyang si Gregorio ay nasa sala, nagkakape at tila wala lang nangyari. Greg, mahinang tawag niya. Nag-angat ito ng tingin, malamig ang mga mata. Gusto ko lang malaman, totoo ba ang lahat ng nakita ko kagabi? Tahimik si Gregorio. Ilang segundong ng katahimikan ang lumipas bago ito tumayo, nilapag ang tasa sa mesa at nagsalita ng diretsyo. Sam, dapat na tayong maghiwalay. Hindi ko na nararamdaman ang dati. Parang binuhusan ng yelo si Samantha. Hindi siya agad nakakibo. Pilit niyang pinipigilan ang luha, ngunit hindi niya kayang labanan. Pero Greg, buntis ako. Anak mo to. Pamilya tayo. Umiling si Gregorio. Hindi sapat ang anak para manatili ako sa relasyong wala na akong damdamin. Pasensya na, pero tapos na tayo. Walang pasabi, lumabas ito ng bahay. Naiwan si Samantha na parang pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi niya maintindihan kung paano nagbago ang lalaking minsan nangakong mamahalin siya habang buhay. Gulong-gulo ang isip niya. Tinawagan niya ang kaibigan niyang sila Lane. Lala, pupunta ako dyan. Kailangan kong lumayo muna. Umiiyak niyang sabi. Sige Sam, andito lang ako. Magpahinga ka muna dito, sagot nila Lane. Bandang alas 5 ng hapon, habang bitbit ang maliit na bag at ilang gamit ng baby sa sinapupunan. Lumabas si Samantha ng kondo. Habang nasa taxi, hindi pa rin tumitigil ang luha sa kanyang mga mata. Subalit, bago pa siya makarating sa bahay nila Lane, tumunog ang kanyang cellphone. Gregorio. Nag-aalangan siyang sagutin, ngunit nanaig ang pag-asang baka nagbago ang isip ng asawa. Samantha, pwede ba tayong magkita? Tanong ni Gregorio sa kabilang linya. Saan? Tugon niya. Bakas ang pag-asa sa tinig. Sa istasyon ng tren, sa may Buendia. Kailangan nating mag-usap ng seryoso. Walang pagdadalawang isip. Pumayag si Samantha. Nagmadali siyang tumungo roon. Bitbit ang damdaming baka nga may kabutihang loob pa ang asawa. Ngunit hindi niya alam.
Ito na pala ang gabi ng kanyang kapalaran. Pagdating niya sa istasyon, madilim na at halos kaunti na lamang ang tao. May paparating na tren sa kabilang bahagi. At tanaw niya sa gilid ng platform si Gregorio, kasama si Claudine. Nagulat si Samantha. "Greg, akala ko tayo lang. Bakit andito siya?" Ngumisi si Claudine. Lumapit sa kanya at humawak sa braso ni Gregorio. "Bakit? Ayaw mo bang makasama ang tunay mong kapalit?" "Samantha," wika ni Gregorio, habang hindi makatingin sa kanya. "Patawad, kailangan naming gawin to. Anong ibig mo?" At bago pa siya makalapit pa, isang malakas na tulak mula kay Claudine ang bumangga sa kanyang balikat. Natumba si Samantha, dumiretso ang katawan sa gilid ng runles. Sa loob ng ilang segundo, nakita niya ang headlights ng paparating na tren. Mabilis, malapit at walang pagpreno. Napapakit siya. "Anak, patawad." Isang sigaw ang pumunit sa katahimikan. May tao sa riles. Tulong. Isang matandang lalaki, may suot na puting polo at pantalon na kupas. Ang nakasaksi ng lahat mula sa kabilang platform. Agad itong sumigaw sa mga bantay at pinilit habulin ang tren sa mga kawani ng istasyon. Ang sunod na mga nangyari ay naganap ng mabilis. Huminto ang tren ilang metro bago tumama kay Samantha. Agad siyang nilapitan ng mga pulis at commuters. May tumawag ng ambulansya. Habang walang malay ang katawan ni Samantha, duguan ang mukha at ang kamay ay humahawak sa kanyang tiyan. Si Gregorio at Claudine ay agad na umalis, sumakay sa isang itim na SUV sa likod ng estasyon. Akala'y wala nang babalik pa. Ang gabing iyon ay dapat sana'y katapusan ng buhay ni Samantha, ngunit hindi pinayagan ng tadhana. Sa isang silid ng ospital, habang bumubukas ang mga mata ng isang babaeng halos mamatay, nagsimula ang isang kwentong babaliktad sa mundo ng mga nagkamaling nagtangka sa kanya. Tahimik ang silid ng ospital. Sa kabila ng mga makinang kumakabi-kabi sa hangin, ay naroon ang isang katahimikang tila nagsusumigaw. Ang katahimikan ng pagitan ng buhay at kamatayan. Sa gitna ng malinis na kama, nakahiga si Samantha. Hindi gumagalaw, ngunit ang dibdib ay marahang bumabagal sa paghinga. Isang buwan na siyang nasa ganoong kalagayan. Walang malay, walang panaginip, walang reaksyon. Sa unang 2 linggo, ilang beses siyang inoperahan. May bitak sa kanyang bungo, bali sa balakang at hematoma sa kanang braso. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang pagkawala ng kanyang dinadalang sanggol. Ayon sa mga doktor, hindi na kinaya ng bata ang trauma mula sa pagkakabagsak sa riles. Agad itong nalaglag. Isang trahedya sa gitna ng trahedya. At sa lahat ng ito, walang dumalaw. Walang asawa, walang kapamilya, walang Gregorio, walang kahit sino. Kung hindi dahil kay Aling Nida, isang retiradong nurse na saksi mismo sa pangyayari, baka hindi na rin siya naisalba. Yan yung babaeng tinulak sa riles. Nakita ko mismo. Napasigaw ako sa takot. Akala ko wala na. Sabi ni Aling Nida habang kausap ang head nurse. Napilit ni Aling Nida ang mga tauhan ng istasyon na isama si Samantha sa ospital kung saan dati siyang volunteer. Gamit ang maliit niyang ipon, pinilit niyang sagutin ang paunang gastos sa ospital. "Wala kayong dapat alalahanin," wika niya. "Kung buhay ang naisalba, lahat ng pera may halaga." Habang lumilipas ang mga araw, mas naging malapit si Aling Nida kay Samantha. Siya ang nag-aalaga, nagpapalit ng benda, at nagdarasal gabi-gabi para sa paggaling ng dalaga. Sa loob ng kanyang maliit na puso, tila may koneksyon silang hindi maipaliwanag. Isang hapon, habang tinatapunan niya ng tubig ang isang bimpo upang punasan ang noo ni Samantha, bigla na lamang kumurap ang mata nito. Kaunti lang, bahagya lang, pero sapat na iyon upang mapaiyak si Aling Nida. "Aba, anak, gising ka?" Mahina niyang wika habang hinahaplos ang pisngi ni Samantha. Kinabukasan sa unang pagkakataon, bumukas ang mga mata ni Samantha. Namumungay pa, mahina ang katawan, ngunit may buhay. Marahang gumalaw ang kanyang bibig. "Anak ko, nasaan ang anak ko?" Doon muling nadurog ang puso ni Aling Nida. Hinawakan niya ang kamay ni Samantha at ibinulong sa gitna ng lungkot. "Pasensya na anak, hindi siya umabot, pero ikaw ay milagro." Parang pinunit ang dibdib ni Samantha sa narinig. Isang dagundong ng tait ang bumalot sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw,
Gusto niyang mamatay, pero wala siyang lakas. Ang tanging lumabas mula sa kanyang bibig ay isang hikbi. Isang hikbing parang kulang sa hininga. Ilang araw pa ang lumipas bago tuluyang nakapagsalita si Samantha. Sa mga unang linggo ng kanyang paggaling, pinili niyang manahimik tungkol sa kung sino siya. Tanging si Aling Nida lamang ang nakakaalam ng buo niyang pagkatao at pinili nilang panatilihin iyon sa lihim. "Bakit mo gustong itago ang pagkatao mo, Iha?" tanong ni Aling Nida habang inihahanda ang lugaw. Dahil alam kong babalikan nila ako kung malaman nilang buhay pa ako. At kung hindi sila babalik para sa akin, babalik ako para sa kanila. Pero sa panahong ako ang may hawak ng sandata. Sandata? Katotohanan, sagot ni Samantha habang diretsyo ang tingin sa bintana. At hustisya. Matapos ang halos 2 buwan sa ospital, sa wakas ay pinayagang lumabas si Samantha. Wala siyang mapupuntahan. Pamilya niya sa probinsya ay matagal nang sumakabilang buhay. Ang ondo nila ni Gregorio ay sigurado siyang hindi na para sa kanya. Kaya't dinala siya ni Aling Nida sa kanyang maliit na bahay sa Caloocan, isang tahimik na lugar na may lumang bakod at mga paso sa harapan. Doon unti-unti siyang bumangon. Nagsimula sa simpleng paglalakad sa loob ng bahay, hanggang sa isang araw ay nagawa niyang bumaba sa kalsada gamit ang tungkod. Bawat hakbang ay masakit, pero bawat sakit ay may katapat na layunin. Isang gabi, habang naghuhugas ng pinggan, tumayo siya sa harap ng salamin ng kusina. Maraming pilat sa kanyang noo at leeg. Namayat siya. Lumalim ang mga mata. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang apoy sa kanyang titig. "Tandaan mo to, Gregorio," aniya sa sarili. "Hindi ako mamamatay. Hindi pa tapos ang laban." At sa gabing iyon, tuluyan nang namatay si Samantha Reyes Valencia, ang misis na inaapi at pinagtaksilan. Sa halip ay isinilang ang isang bagong katauhan, isang babae na hindi napapayag na yurakan ang kanyang pagkatao. Mabilis lumilipas ang panahon kapag abala ka sa pagbangon. Halos 1 taon mula nang makalabas si Samantha sa ospital, at ang babaeng dating durog ang katawan at kaluluwa ay ngayoy marunong nang tumawa muli, kahit kaunti. Hindi naging madali ang lahat. Maraming gabi ng pag-iyak. Maraming umagang tila wala namang saysay ang paggising. Pero sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang kanyang paninindigan. Hindi siya babalik bilang dating Samantha, kundi bilang isang taong buo, matatag at may layuning makamit ang hustisya. Minsan habang nagsusuklay sa harap ng salamin, tinanong siya ni Aling Nida, "Iha, hindi ba't mas mabuti nang limutin mo na lang ang lahat? Magsimula ka na lang ng panibagong buhay." Napayuko si Samantha. "Hindi ako naghihiganti para lang makaganti. Pero kailangan kong gawin ito para sa bata, para sa sarili ko, para sa mga babaeng gaya ko." Pagkaraan ng ilang buwang therapy at simpleng pagbebenta ng mga nilulutong merienda online, nagdesisyon si Samantha na palakihin ang kanyang munting kabuhayan. Dahil lumao na rin ang kanyang hilig sa pagluluto, minabuti niyang mag-focus sa paggawa ng mga cake at pastries. Tinuruan siya ni Aling Nida kung paano gumawa ng tamang costing, inventory at packaging. Lahat ng kaalaman na nakuha nito noong nagtatrabaho pa bilang community health organizer at negosyante rin noon ng turon at kakanin. Sa ilalim ng pangalang Sam Natividad, nagsimula ang kanyang online baking shop. Isang simpleng Facebook page ang naging daan para sa kanyang bagong pagkakakilanlan. Hindi flashy, hindi sosyal, ngunit may malalim na saysay. Sam bilang pag-alaala sa kanyang pangalan at Natividad bilang simbolo ng muling pagsilang. Sa loob ng ilang buwan, dumami ang kanyang customer. Pumapasok ang mga order, birthday cakes, cupcakes for events, ensaymada at cheese rolls. Isang araw, nakatanggap siya ng malaking order para sa isang legal firm sa BGC. 50 assorted cupcakes for a corporate seminar, ayon sa text message. Pagdating sa event, siya mismo ang nag-deliver. Suot ang simpleng blouse, denim pants at face mask. Hindi siya nakilala ng mga tao.
Nang hilapag niya ang cupcake sa isang conference room, lumapit sa kanya ang isang lalaki. Miss Sam, I'm Attorney Miguel Argente. You're the one who made these? Tanong nito habang tumitikim ng carrot cupcake. Opo, ako po. Maraming salamat sa pag-order, sir. Mahinahong sagot ni Samantha. Impressive, this is the best I've had in a while. Nakangiting wika ng abogado. Mula roon, naging suki na si Miguel. Linggo-linggo, umuorder ito ng tinapay at cake. At laging siya ang pumipili ng pick-up option para lang makausap si Samantha kahit saglit. Hindi naglaon, naging palagay ang loob nila sa isa't isa. Sa tuwing bumibili ito, laging may kasamang kwentuhan tungkol sa mga kaso, sa kababaihang nangangailangan ng tulong legal at sa mga baluktot na sistema ng hustisya. Nakakalungkot, Sam. Wika ni Miguel minsan habang hinihigop ng kape sa labas ng bakery ni Samantha. Ang daming babae ang hindi lumalaban. Takot, walang kakampi, walang ebidensya, kaya pinipili na lang manahimik. Tahimik lang si Samantha sa sandaling iyon. Ngunit sa kanyang isip may nabubuo, parang tinapik ng kapalaran ang kanyang balikat. Nagsimula siyang magtanong ng marahan kay Miguel. May kilala ka bang marunong sa business law? Yung kayang magsuri ng mga transactions? Oo naman, bakit? Gusto ko lang maintindihan kung paano gumagalaw ang mga kumpanya. Gusto ko lang matuto. Sagot niya na may bahid ng matalinong pag-iwas. Sa mga sumunod na linggo, tinulungan siya ni Miguel na unawain ang mga basic terms, shell companies, off-books payments, dummy accounts. Natuwa ang abogado sa talino at talas ni Samantha. Hindi niya alam na ang bawat detaling ito ay ginagamit na ni Samantha para tahimik na magsiyasat. Sa tulong ng isang dating kaibigang accountant na kanyang tinulungan noon sa pampublikong paaralan, nakuha ni Samantha ang pangalan ng ilang key companies na konektado kay Gregorio Valencia. Gamit ang bagong pangalan at online alias, nagsimula siyang magsaliksik, mag-email at kumuha ng soft copies ng ilang records na hindi pa pinapansin ng mga auditor. Gamit ang kaalaman ni Miguel, pinagsama-sama ni Samantha ang puzzle. Unti-unti, tahimik, matalino. Minsan, habang pinapanood niya ang isang documentary tungkol sa mga whistleblower, napangiti siya. Minsan, ang mga babae lang ang tahimik, pero sila rin ang pinakadelikadong kalaban. Bulong niya habang nilalagay ang icing sa isang cake. At sa gabing iyon, sa kanyang maliit na notebook, isinulat niya ang unang linya ng kanyang plano. Hustisya, hindi awa at hindi ring paghihiganti, kundi katotohanan. Lumipas ang isa pang taon at mula sa isang maliit na online shop, ang Sam Natividad Bakes ay isa nang kinikilala sa ilang bahagi ng Maynila. Maraming cafe at pastry corner sa Quezon City, Makati at Taguig ang kumuha ng kanyang produkto bilang regular supply. Ensaymada, cheesecake, cinnamon rolls at signature butter bars. Tahimik si Samantha sa bawat pagunlad. Hindi siya nagpapakita sa media. Hindi siya nagpo-post ng litrato ng sarili sa business pages niya. Lahat ng pakikipag-usap ay ginagawa niya sa email o representative account. Sa ganitong paraan, nananatili siyang malaya sa anino ng kanyang dating buhay. Ang kita mula sa negosyo ay hindi lamang niya ginamit sa pagbili ng mga bagong gamit o pag-a-upgrade ng kusina. Gamit ang limpak-lumpak na savings, naghanap siya ng mga startup ventures kung saan siya po pwedeng maging silent investor. Isang katauhang hindi kilala pero may kontribusyon sa takbo ng kumpanya. Isang araw, habang sinusuri ang isang listahan ng mga kumpanyang may open investment para sa bagong branch ng logistics at warehouse, napansin niya ang isang kumpanyang may pamilyar na pangalan sa Board of Investors, Primehold Consolidated Inc., isang third-party supply handler na ginagamit ng mga kumpanya sa ilalim ng Valencia Group. Napangiti si Samantha. Minsan, sa sarili mong negosyo kabibirahin ng tadhana. Aniya habang pumipirma ng application form para sa investment slot. Inilagay niya ang kanyang pondo gamit ang pangalang Maria Christine Navarro, isa sa kanyang mga legal aliases, nilikha sa tulong ni Miguel. Sa loob ng 6 na buwan,
naging bahagi siya ng internal communications ng kumpanya. At sa bawat meeting na napapasok niya online gamit ang account ng kanyang proxy, mas marami siyang natutuklasan. Mga pangalan ng supplier na overbill, ghost projects, mga under-the-table na transaksyon na hindi ibinababa sa accounting records. Nagsimula rin siyang magsiyasat sa mga dating empleyado ni Gregorio, partikular sa mga natanggal o nagsabing pinagsamantalahan. Isa sa mga ito ay si Jonas Espiritu, isang dating auditor sa Valencia Holdings na tinanggal dahil umano'y di nagpe-perform. Pero sa totoo lang, nagtanong lamang siya tungkol sa nawawalang pesos sa isang acquisition project. Nagpakilala si Samantha kay Jonas sa isang neutral cafe sa Mandaluyong. "Gusto ko lang pong marinig ang kwento nyo," ani Samantha habang nakayuko ang sombrero, mahigpit ang hawak sa kape. "At bakit ko naman yung ibabahagi sa'yo?" Balik ni Jonas, halatang mailap. "Dahil pareho tayong ginulangan. Ako, hindi lang pera ang nawala sa akin, kundi buong buhay. At kung pareho tayong gusto ng katarungan, baka dapat tayong magsanib." Mula kay Jonas at sa sumunod pang 3 dating empleyado, nakuha niya ang mga kopya ng mga email, mga screenshots, at audio recordings ng mga usapan sa pagitan ni Gregorio at ilang kasabwat sa PAMA. Unti-unti, binuo ni Samantha ang timeline at pattern ng korupsyon. Sa tulong ni Miguel, inumpisahan niya ang pagsampa ng mga reklamo sa SEC, BIR, at sa mga watchdog agencies. Lahat ay ginamitan ng anonymous shell identities. Lahat ay sinumulan sa tahimik na paraan, walang pagbubunyag ng pagkatao. Minsan, habang magkausap sila ni Miguel sa kanyang maliit na opisina, tinanong siya nito habang pinagmamasdan siyang nagkukumpuni ng mga papel. "Sam, hindi mo na kailangang gawing lahat ng to mag-isa. Andito ako." Ngumiti si Samantha pero umiwas ng tingin. "Alam kong andyan ka, Miguel, at nagpapasalamat ako, pero, may parte ng buhay ko na hindi pa tapos. Hindi ako pwedeng magmahal habang may bahagi pa ako na punong-puno ng sakit." Hindi na siya kinulit ni Miguel. Ngunit mula sa araw na iyon, lalong naging tahimik ngunit matatag ang pag-aalaga ng lalaki. Hindi bilang manliligaw, kundi bilang tagapagtanggol. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalapit si Samantha sa kanyang layunin. Hindi sa pamamagitan ng galit, hindi sa pamamagitan ng ingay, kundi sa paraang mas masakit. Sa mga kalaban niyang ang akalay matagal nang patay ang kanilang biktima. Sa silong ng kanyang tahimik na negosyo, isang himagsikan ng katotohanan ang unti-unting binubuo. 3 taon na ang nakalilipas mula nang halos mamatay si Samantha sa riles ng tren. Sa panlabas, ang mundo ni Gregorio Valencia ay tila wala pa ring bahid. Nananatili pa rin siya sa mga magazine bilang isa sa top young tycoons under 40. Kahit pa ang ngiti niya sa mga photoshoot ay mas pilit na kaysa dati. Ngunit sa ilalim ng mga headlines at press releases, unti-unti nang kumikilos ang mga puwersang hindi niya nakikita. Sa 1 linggo ng Disyembre, isang luxury condominium project sa BGC na pinangalan ng Skyline Legacy Residences ay biglang ipinahinto ng City Hall. Ayon sa mga awtoridad, may kakulangan sa permits at may nakitang irregularidad sa land conversion process. Ang media ay suminaw ng tanong, paano ito nakalusot sa panahong may transparency law na? Kasunod nito, lumabas sa social media ang isang open letter mula sa dating accounting staff ng Valencia Group na si Marisa Laurel. Isinulat nito, minsan akong pinatahimik ng suhol. Pero ngayon, bilang isang ina at mamamayan, hindi ko na kayang panoorin ang pagbagsak ng bayan dahil sa mga taong inaakalang hindi mahahawakan ng batas. Isinama ni Marisa sa kanyang sulat ang ilang screenshots ng Excel files, pirma ng mga executives at mga invoice ng ghost contractors. Ilang araw lamang matapos nito, isang supina ang dumating sa main office ni Gregorio. "Sir, galing po ito sa NBI." Bulong ng sekretarya habang nanginginig sa takot. "Huwag mo munang pakialaman. I-secure mo muna yung mga record sa Building 2. At sabihan mo yung legal.
Ayusin ito. Malamig na utos ni Gregorio habang walang emosyon ang mukha. Ngunit sa kabila ng kanyang tikas, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Lalo na nang matanggap niya ang memo mula sa Bangko Sentral. Freeze order sa 3 sa kanyang corporate accounts. Kasabay nito, binawi ng 2 investors mula Hong Kong ang kanilang pondo. Habang ang isa pang partner mula Singapore ay umatras sa dapat sanang joint project. Pagsapit ng Enero, bumagsak ng 50% ang halaga ng stock ng Valencia Holdings sa loob lamang ng 2 linggo. Hindi ito coincidence, bulong ni Gregorio kay Claudine habang nagkakape sila sa veranda ng isa sa kanilang resort units sa Batangas. May tao sa loob ng kumpanya. O baka, may dating kasamahan na gustong gumanti. Siguro, sagot ni Claudine habang nililinis ang kuko. O baka naman, karma na talaga ang dumadapo sa'yo, Greg. Napatingin si Gregorio sa kanya, nanlilisik ang mata. Anong ibig mong sabihin? Wala, ngiting asong sagot ni Claudine. Pero Greg, kung hindi mo aayusin to, baka ikaw na lang mag-isa sa imperyo mong gumuho at ayoko sa isang lalaking talunan. Mula noon, naging madalas ang pagtatalo ng dalawa. Si Claudine na dating palaging nakadikit kay Gregorio ay ngayoy abala na rin sa mga sariling meeting at minsan ay biglang nawawala sa loob ng 2 araw. May ilang text na si Gregorio na hindi sinasagot at minsan ay may tawag na pinapatay nito kapag nasa harap niya. Hindi na linggid kay Claudine na palubog na ang barko ni Gregorio. Hindi na siya interesado sa lalaking nawawalan ng koneksyon, ng negosyo, at higit sa lahat, ng seguridad. Ang tagumpay nilang kinata ay tila mga batong binuo sa buhangin. Samantala, sa isang tahimik na gusali sa Quezon City, si Samantha ay nakaupo sa harap ng isang bulletin board. Nakaturo ang pulang pin sa pangalang Skyline Legacy. Sa tabi nito ay may larawan ni Gregorio, kasama ang mga headlines ng mga iskandalo sa dyaryo. Hindi pa ito ang huling kwento mo, Greg. Bulong niya habang pinipirmahan ang affidavit na ipinadala niya kay Marisa upang maging panibagong ebidensya. Hindi pa rin siya nakikilala ng publiko. Wala siyang litrato sa mga kaso. Ang pangalan niya sa legal documents ay laging ibang alias. Ngunit sa bawat banggit sa balita ng anonymous party, ng silent witness, ng confidential informant, doon umiiral si Samantha. Sa mga oras ng katahimikan, si Miguel ay palaging nasa kanyang tabi. Samantha, aniya isang gabi habang sabay silang naglalakad pa uwi. Huwag mong kakalimutang may buhay ka rin sa labas ng laban na to. Tumango si Samantha. Alam ko, pero hindi ako makakahinga ng maluwag hanggat hindi natatapos ang kwento ng taong muntik nang pumatay sa akin. Tahimik si Miguel. Gusto niya sanang sabihin, ako na lang ang huling parte ng kwento mo. Ngunit pinili niyang manahimik. Sa ngayon, sapat na ang tiwalang ibinibigay ni Samantha sa kanya. At habang unti-unting ginigiba ng batas at katotohanan, ang imperyo ng isang mapanlinlang na lalaki, ang isang babaeng halos pinatay ng sistema, ay tahimik lang na nakaupo sa gilid. Tangan ang panibagong anyo, mas matatag, mas matalino, at mas mapanganib. Ang bulwagan ng Business Arbitration Court ay malamig, tahimik, at puno ng tensyon. Nakaayos ang mga abogado at stakeholders sa magkakahiwalay na upuan, habang nagsisimula ang preliminary hearing ukol sa mga anomalya ng Valencia Holdings. Sa unahan nakaupo si Gregorio, nakasuot ng itim na coat, walang kibo at bagsak ang balikat. Halos hindi siya makilala. Ang dating mapagmataas at sigurado sa sarili, ngayoy halatang balisa at kulang sa tulog. Ang mga mata niya ay namumula, tila ilang gabi nang hindi nakakatulog, habang panay ang kumpas ng kanyang abogado sa dokumento. Sa kabilang panig, tahimik na nakaupo si Samantha, gamit ang pangalang Christine Navarro, kinatawan ng isa sa mga silent investor group na naghain ng kaso laban sa Valencia Holdings. Nakaayos siya, kulay abo ang pantsuit, nakasalamin at may maikling buhok. Ang dating payapang mukha ay ngayon may taglay na tapang. Ang kanyang presensya ay hindi na gaya ng dati. Ngayon, siya kay tila isa ng profesional na walang bakas ng dating kahapon. Hindi siya kilala ni Gregorio. Minsang dumaan ang tingin ng lalaki sa kanya,
Wala itong rekognisyon sa mukha. Ngunit si Samantha, bawat galaw ng dating asawa, kabisado pa rin niya. Akala mo siguro, namatay na ang taong sinaktan mo. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ito mula sa kabilang mesa. Nagsimula ang palitan ng argumento sa pagitan ng mga abogado. Si Gregorio ay pinipilit depensahan ang kawalan niya ng direktang partisipasyon sa mga fraudulent transactions at paulit-ulit nitong sinisisi ang middle management. I have been hands-off in these transactions, mariing pahayag ni Gregorio. Kung may pagkukulang man, hindi ito nanggaling sa akin. Tahimik lang si Samantha, ngunit sa loob-loob niya, pinakikinggan niya ang bawat pagbaluktot ng katotohanan. Isa lang ang tumatak sa isip niya. Hindi na siya ang dating babaeng hindi makatingin sa mata ng mapang-abusong lalaki. Matapos ang lunch recess, habang nasa hallway si Samantha upang mag-refill ng tubig, biglang lumitaw si Claudine mula sa likuran. Nakasuit din ito, ngunit may halatang pagkabahala sa kilos. Nagkatagpo ang kanilang mga mata. Si Claudine, sa isang iglap, ay tila na alarma. Hindi siya sigurado kung bakit parang pamilyar ang babaeng ito. Hindi niya matukoy kung saan niya nakita. Ngunit ang titig nito, matulis, direkta at may lalim ay hindi niya makalimutan. Napatingin siya sa name tag ni Samantha, C. Navarro, Consortium of Concerned Private Investors. Hindi siya sigurado pero may gumugulo sa kanya. Isang kaba ang unti-unting umakyat mula sa dibdib niya at bigla itong tumalikod at bumalik sa conference room. May problema? Tanong ng kasamang abogado niya. Wala. Nakita ko lang isang mukha, parang multo, bulong niya. Pagbalik sa korte, nagpatuloy ang diskusyon. Nang matapos ang unang bahagi ng pagdinig, nagkaroon ng pagkakataon ang bawat kinatawan na magbigay ng maikling pahayag. Tumayo si Samantha. On behalf of the consortium, we believe that accountability must begin at the top. Leaders are not just symbolic figures. They are responsible for the systems they allow to exist. And if the people at the top do not answer for the damage done, then they are simply tyrants in suits. Tahimik ang silid. Si Gregorio ay hindi makatingin sa kanya. May pamilyar sa boses, sa tindig. Parang may bahagi ng kanyang alaala na kumakatok. Ngunit sa tindi ng kanyang takot at pagkalito, hindi niya ito tuluyang matukoy. Matapos ang session, naglakad palabas si Samantha. Sa likod niya ay si Gregorio, litong-lito na tila gustong lapitan siya, ngunit hindi alam kung bakit. Nang akmang lalapitan siya ng lalaki, lumingon siya at marahang umiti. Mr. Valencia, mahinang sabi niya. Minsan, mas malakas ang pagbabalik ng mga pinabayaan. At tuluyan siyang lumakad palayo. Hindi na siya lumingon. Iniwan niya si Gregorio na nakatayo sa gitna ng bulwagan, tila sinuntok ng isang hindi nakikitang kamay mula sa nakaraan. At sa bawat hakbang ni Samantha, unti-unti niyang tinatapos ang kwento ng isang lalaking minsang winasak siya. Nayon, siya na ang may hawak ng wakas. Hindi pa man tuluyang lumulubog ang barkong pinatatakbo ni Gregorio. Isa pang bomba ang pumutok at ang sumabog ay walang iba kundi ang kanyang kabit na si Claudine. Habang abala si Gregorio sa pagsasaayos ng legal defense para sa sunod-sunod na kaso, tila tahimik lang si Claudine sa background. Pero hindi dahil sa pagtatapat ng loob. Sa katunayan, abala ito sa pagsalba ng sarili, sa paraang palihim niyang pinalano mula pa noong nagsimulang mabasag ang imahe ni Gregorio sa publiko. Sa isang araw ng Lunes, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ng tauhan ni Gregorio. Sir, may problema po. Nabenta po ang property natin sa Antipolo. Anong property? Kunot noon ni Gregorio. Yung Hilltop Villa, sir, naka-joint title sa pangalan mo at Claudine Inares. Nanigas si Gregorio. Hindi siya nagpaalam, hindi siya nagtanong. 1 milyong piso ang halaga ng property na iyon. Lahat yon nilimas at iniwan niyang parang wala lang. Nagsimulang hanapin ni Gregorio si Claudine, ngunit hindi na ito makontak. Ang condo unit na dating tinutuluyan ay bakante na. Ang driver na regular nitong sinusundo ay tinanggal na pala 2 linggo na ang nakakalipas. Sa huli, isang immigration officer ang tumawag mula sa NAIA. May alert level po si Ma'am Claudine Inares.
may hawak po siyang tiket papuntang Singapore, one way. Nang suriin ang kanyang mga bagahe, natagpuan ang mga alahas, bundles ng dolyar at dokumento ng mga transaksyon sa isang shell company na konektado sa 3 iligal na negosyante mula Macau. Lahat ay nasa watchlist ng NBI. Dito na tuluyang bumagsak ang entablado ng isang babaeng nagtago sa ngiti at pang-akit. Sa loob ng kulungan, naglabas ng pahayag si Claudine gamit ang kanyang abogado. Ginamit niya ako ang nagbuhat ng negosyo niya habang siya ay abala sa pangbababae. Lahat ng ginawa ko, alam niya. Ngunit sa isang eksklusibong interview na nakuha ng isang news outlet habang nasa kustodiya si Claudine, mas matalim ang binitiwang salita nito. Hindi lang ako ang maninira sa kanya. May mas malupit pa, mas matapang, siyang dapat nilang katakutan. Maraming nag-isip kung sino ang tinutukoy ni Claudine. Ngunit sa isang maliit na opisina sa Quezon City, habang may hawak na tasa ng tsaa, tahimik lang na pinapanood ni Samantha ang balita sa TV. Claudine Llaneres, dating partner ni Gregorio Valencia, nahuli habang papatakas sa bansa. Sa initial investigation, lumabas na isa siya sa mga operator ng dummy corporation na ginagamit sa money laundering ng Valencia Holdings. Nakangiti lang si Samantha. Tahimik, hindi nagdiriwang. Ngunit ang ningning sa kanyang mga mata ay may halong ginhawa. Hindi mo ako kayang patayin, Claudine, at hindi mo rin ako kayang pantayan. Bulong niya habang binubuksan ang susunod na legal document para sa bagong ebidensyang isusumite. Ang dating tinatawag na kabit ay ngayoy isang bilanggo, at ang dating pinabayaan at tinulak sa kamatayan ay siya na ngayong humahawak sa mga tali ng hustisya. Hindi sa pamamagitan ng galit, kundi ng disiplina, matinding utak, at paninindigan. Sa bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong ng dati marangyang bahay ni Gregorio, para itong paalala ng unti-unting pagbagsak ng kanyang kinatatayuan. Ang malalaking salamin ng kanyang sala ay ngayoy nababalot ng alikabok. Wala nang tasambahay, wala nang sasakyan sa garahe. Ang mga dating kaibigang negosyante ay bigla na lamang naging abala, hindi na sumasagot sa tawag, hindi na nag-iimbita sa mga okasyon. Ang mga malalapit na partner sa negosyo ay nag-alisan isa-isa. Habang ang mga dati niyang pinagyayabang na proyekto ay isa-isang sinuspinde o kinumpiska ng gobyerno. Dahil sa pressure mula sa media at public opinion, isang investigative journalist ang nag-imbita kay Gregorio para sa isang panayam. Isang pagkakataon upang linisin ang kanyang pangalan. Mr. Valencia, maraming katanungan ang taong bayan tungkol sa mga kaso ng tax fraud, ghost projects at pagla-laundering. Ano ang nasasabi mo rito? Tanong ng mamamahayag sa isang pre-recorded interview. Tahimik si Gregorio sa ilang sandali. May lungkot sa kanyang mata. Ngunit wala pa ring tunay na pagsisisi sa tinig. Aminado akong may mga pagkukulang sa pamamalakad. Marami akong ipinagkatiwala sa maling tao. Pero hindi ako masamang tao. Ako ay biktima rin ng sistemang nilamon ang sarili kong negosyo. Tahimik ang studio. Walang palakpak, walang pagsang-ayon. Isang bangkay ng integridad ang nasa harap nila. Ngunit habang iniere sa telebisyon ang panayam, isang anonymous email ang dumating sa inbox ng mismong TV station. Walang pangalan, walang subject, ngunit may kalakip na video file. Isang CCTV footage mula sa istasyon ng tren, petsado ng 3 taon na ang nakalilipas. Sa loob ng halos 30 segundo, kitang-kita sa malabong kuha ng surveillance camera ang eksena. Isang lalaking hawak ang kamay ng buntis na babae. Isang babaeng may hawak sa braso, isang saglit ng pagtatalo, at saka isang malakas na tulak. Ang buntis na babae ay bumagsak sa gilid ng riles habang ang tren ay papalapit. May timestamp, may audio, at higit sa lahat, may mukha. Ang video ay agad in-upload ng news channel, hindi pa man lumalampas ng 2 oras. Viral na ito, trending sa Twitter, Facebook at YouTube. Ang buong bayan ay biglang nagtaka. Sino ang babaeng ito?
Siya ba ang tunay na biktima sa likod ng Gregorio scandal? Lumabas ang hashtag Hustisya para kay Samantha. Ilang araw ang lumipas, sunod-sunod ang panawagan na lumabas ang biktima kung siya'y buhay pa, at kung patay man siya, hinahanap ng mga tao ang pangalan at katauhan nito. At sa panahong iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, tumanggap si Samantha ng isang imbitasyon mula sa parehong news outlet. Isang recorded interview, hindi live, at may kasiguraduhang walang isisiwalat na impormasyon na hindi niya pinayagan. Nasa isang simpleng puting blouse siya. Nakaayos ang buhok, payapang titig, ngunit mabigat ang laman ng mga salita. Ako si Samantha Reyes Valencia. Oo, ako ang babaeng tinulak sa riles ng tren. Tahimik ang buong studio. Pati ang host ay hindi alam kung paano itutuloy ang susunod na tanong. Hindi ko kailangan ng awa. Ang kailangan ko ay katarungan, sambit niya. Bakit na yun lang kayo lumantad? Dahil noon, ang iniisip ko lang ay mabuhay. Ngayon, handa na akong manindigan. Maraming netizen ang umiyak habang pinapanood ang panayam. Marami ang nagpaabot ng suporta. Marami rin ang nagalit, hindi lamang kay Gregorio, kundi sa sistemang nagbulag sa kanila sa loob ng maraming taon. At sa harap ng malawak na mata ng publiko, si Samantha na minsang pinatahimik ay ngayon naririnig. Hindi bilang biktima, kundi bilang isang boses ng libo-libong babaeng niloko, pinagtaksilan at itinapon. Hindi na maiiwasan. Nang tuluyang umalingaw-ngaw sa buong bansa ang katotohanan sa likod ng viral na video, si Samantha ay nagdesisyong pormal na harapin ang batas. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat ng mga katulad niyang tinangka ngunit hindi na tuluyang patahimikin ng mga mapang-abusong tao. Kasama si Attorney Miguel Argente, inihain nila ang kasong attempted murder laban kina Gregorio Valencia at Claudine Llanares. Idinagdag din sa reklamo ang conspiracy to commit a crime at abandonment of a pregnant woman. Sa ilalim ng revised penal code, malinaw na may batayan ang kaso. Lalo na't may hawak silang video evidence, testimonya ni Aling Nida at isang sakay ng Grab driver na siyang naghatid kina Gregorio at Claudine sa estasyon noong araw ng krimen. Hindi naging madali ang proseso. Ang legal team ni Gregorio ay binubuo pa rin ng mga kilalang abogado, bayad sa malaking halaga. Ginawa nila ang lahat para mapawalang bisa ang video. Inangkin nilang peke ito, inadobong ebidensya, at wala raw audio integrity. Ngunit nang muling ilabas ng mismong train authority ang original file, bumuho ang kanilang depensa. Lalo pang tumibay ang kaso nang magsalita ang driver sa korte. Naghatid po ako sa kanila sa estasyon. Magkasama po sila at bago sila bumaba, narinig ko yung babae, yung tinatawag nilang Claudine. Sinabing siguraduhin mong wala nang babalik ha? Tapos natahimik sila. Hindi ko po alam ang ibig sabihin nun. Pero nang mapanood ko yung video, dun ko lang naintindihan. Ang kwento ni Aling Nida ay isa ring mabigat na sandata. Ako mismo ang nakakipa sa babaeng tinulak. Ako rin ang unang sumigaw. At ako ang unang lumapit sa kanya habang duguan sa riles. Bawat salitang binigkas ay parang patalim sa puso ni Gregorio. Minsan sa hallway ng korte, nagkasalubong ang mata ni Samantha at Gregorio. Hindi nagsalita si Samantha, pero sa kanyang titig, kitang-kita ang bagay na matagal nang nawala sa lalaki. Dignidad. Tumagal ang paglilitis ng mahigit 1 taon. Nagkaroon ng mga delays, apela, technical objections. Pero sa huli, nanaig ang ebidensya. Sa harap ng isang punong-punong courtroom, binasa ng hukom ang hatol. Sa akusadong si Gregorio Valencia, hinahatulan ka ng 30 taong pagkakabilanggo para sa kasong attempted murder with aggravating circumstances due to the vulnerability of the victim. Sa akusadong si Claudine Llanares, hinahatulan ka ng 15 taong pagkakabilanggo dahil sa partisipasyon mo sa krimen at sa tangkang pagtakas sa bansa habang may nakabimbing kaso. Tahimik si Samantha habang binabasa ang desisyon. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagdiwang. Ngunit ang mga luha ay bumagsak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, natapos na ang isang kabanata na akala niyang siya na mismo ang hindi makakalabas.
Sa huling araw ng paglilitis, lumapit si Miguel sa kanya. Tapos na Sam, tapos na. Ngumiti si Samantha, tumango at marahang nagsalita. Hindi pa, pero ito ang simula ng tunay na pahinga. Habang pinapalabas sa buong bansa ang live coverage ng hatol, naging simbolo si Samantha ng maraming babaeng hindi binigyan ng boses noon. Maraming organisasyon ang lumapit sa kanya, humihiling ng kanyang panig, ng kanyang boses, ng kanyang paninindigan. At siya, bagamat pagod, ay handang tumindig. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang dapat muna siyang huminga. Dahil sa susunod na yugto ng kanyang buhay, hindi na siya biktima, kundi isang tagapagsalita ng hustisya. 5 taon ang lumipas mula nang halos mawala ang buhay ni Samantha sa ilalim ng riles ng tren. At ngayon, isa na siyang huwaran ng muling pagkabuhay. Hindi bilang isang babaeng binigo ng asawa, hindi rin bilang biktima ng pagtataksil at pagtatangkang pagpatay, kundi bilang isang lider, tagapagtaguyod at tinik ng mga pinatahimik. Sa isang makasaysayang gabi sa Maynila, binigyan siya ng parangal bilang isa sa top 10 social entrepreneurs of the year. Suot ang simpleng ivory dress. May pin na nakasulat ang salitang sana sa kanyang dibdib. Tumayo siya sa entablado habang pumapalakpak ang buong auditorium. Maraming salamat, panimula niya sa kanyang talumpati. Pero ang tunay na karangalan ay hindi ang parangal na natanggap, kundi ang pagkakaroon ng pagkakataong gamitin ang sakit bilang sandata para magligtas ng iba. Ang Sana Foundation na may kahulugang Samantha's Advocacy for Nurturing and Asserting Women ay isang NGO na ipinayo niya 1 taon matapos ang pinal na hatol kina Gregorio at Claudine. Dito, tumutulong sila sa mga babaeng nakaranas ng karahasan, pagsasamantala o pagtatangkang pagkitil ng buhay. May libreng legal assistance, therapy sessions, skills training at isang safe house para sa mga kailangang iligtas mula sa panganib. Hindi man niya lantarang ikinukwento ang kanyang buong kasaysayan, marami na ring kababaihang lumapit at nagsabing, "Ikaw ang dahilan kung bakit lumaban ako." At sa bawat ganung sandali, alam niyang lahat ng pinagdaanan niya ay may saysay. Sa mga seminar na kanyang dinadaluhan, isa ang kanyang talumpati sa pinakahinihintay. May 3 salitang paulit-ulit niyang binabanggit: kaligtasan, kabutihan, at hustisya. Ito raw ang 3 haligi ng pagbangon. Kapag wala ang isa, hindi buo ang paggaling. Minsang tinanong siya sa isang women's forum kung ano ang pinakamasakit sa lahat ng nangyari. Tahimik siya saglit. At pagkatapos ay sinabi, ang pinakamasakit ay hindi ang pagtulak, hindi ang pagtataksil, kundi ang paniniwalang wala na akong halaga. Pero noong bumalik ako sa buhay, natuklasan kong ako mismo ang magiging dahilan para magpakatatag ang iba. At sa likod ng bawat lakas niya ay naroroon si Miguel. Hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang tagapanalig. Hindi siya kailanman pinilit. Hindi siya hiningi. Ngunit sa bawat yugto ng laban, si Miguel ay naroroon, tahimik, matatag at laging umaalalay. Kaya nang isang hapon habang magkasama silang naglalakad sa tabi ng lawa sa Silang, Cavite, si Samantha na mismo ang nagsabi, "Miguel, kung handa ka pa ring maghintay, gusto ko na tayong magsimula." Hindi siya makapaniwala. "Sigurado ka?" Tumango si Samantha at sa unang pagkakataon, binitiwan ang bigat ng puso. "Oo, tapos na ang laban ko sa nakaraan. Panahon na para sa panibagong kwento." Simple lang ang naging kasal nila. Isang maliit na seremonya sa Tagaytay. Kaunti lang ang bisita, si Aling Nida, ang ilang kababaihan mula sa foundation at ilang volunteers. Walang engrandeng entourage, walang fireworks. Pero may mataimtim na panalangin, may matibay na halik, at may mga luhang hindi dulot ng sakit, kundi ng kapanatagan. Sa gitna ng panalangin, tinanong sila ng pari, "Ano ang kahulugan ng tagumpay para sa inyo?" At ang sagot ni Samantha, "Ang tunay na tagumpay ay hindi galing sa paghihiganti, kundi sa kakayahang tumayo muli, mas buo, mas matatag, at mas may layunin." Sa araw na iyon, habang sumasayaw sila sa ilalim ng mga bituin, wala nang bakas ng trahedya sa kanyang mga mata. Nasa kanya na ang katahimikan at ang bagong simula.
Sa loob ng 5 taon, pinilit ni Samantha na tanggapin ang katotohanang hindi niya nakapiling ang anak na muntik na niyang isilang. Ang sakit ng pagkakawala nito ay naging lihim niyang krus, isang lungkot na hindi kailanman niya lubos na naipahayag kahit kanino, pati kay Miguel. Sa tuwing nakakakita siya ng batang lalaki na kasing edad ng dapat sanay anak niya, napapahinto siya sandali. Sa tuwing tinatanong siya kung may anak na siya, palagi lang siyang ngumingiti at umiiling. Isang araw, habang nasa isang outreach event ng Sana Foundation sa isang partner orphanage sa Laguna, isang batang lalaki ang lumapit sa kanya. May hawak itong maliit na laruan na tila luma na at may pangalan sa likod, Samantha, nakasulat sa sulat kamay. Napakunot ang noo ni Samantha. "Anong pangalan mo, iho?" Tanong niya habang paluhod na lumapit sa bata. "Isaac po," sagot ng bata habang nakangiti. "Sabi po ng mama nurse ko, regalo daw ito nung baby pa ako. Nasa bag ko raw nung una nila akong makita." Napahawak sa dibdib si Samantha. Parang may kung anong humila sa kanya. Isang init na hindi niya maipaliwanag. Isang pamilyar na presensya sa mukha ng bata. Ang hugis ng mata, ang linya ng ngiti, ang nunal sa kanan ng labi. "Mama nurse mo?" ulit ni Samantha. "Opo, siya po yung nag-alaga sa akin simula baby ako. Pero lagi po niyang sinasabi na may tunay daw akong nanay na mabait pero muntik na pong mawala noon." Nang marinig iyon, hindi na siya nakagalaw. Napaupo siya sa damuhan, nakatitig sa bata habang unti-unting tumutulo ang luha. Tinawag niya si Miguel at si Aling Nida na nasa gilid ng event at inaya ang batang si Isaac at ang kanyang foster mother, si Nurse Letty, para sa isang masinsinang usapan. Doon inamin ni Nurse Letty ang totoo. Noong dinala si Ma'am Samantha sa ospital, inakala naming wala ng pag-asa yung bata. Pero habang nasa OR, bigla siyang umiyak. Nagulat ang lahat. Pero dahil unstable pa ang lagay niyo noon, hindi agad namin sinabi. Hanggang sa lumipas ang mga araw at ako ang nagboluntaryong mag-alaga. Hindi ko na siya naibalik. Natakot ako. At sa totoo lang, minahal ko na rin siya bilang anak. Hindi agad nakapagsalita si Samantha. Hindi galit ang namayani. Hindi paninisi, kundi isang halo ng pagkabigla, tuwa at malalim na pag-unawa. "Gusto ko lang malaman kung ako talaga," bulong niya. Agad silang sumailalim sa DNA test sa tulong ni Miguel. Ilang araw ang lumipas, bumalik ang resulta. 99.99% match. Si Isaac ay anak ni Samantha. Walang sigawan, walang drama. Isang tahimik na gabi sa veranda ng bahay ni Samantha. Yakap niya si Isaac habang natutulog sa kanyang balikat. Kaabi niya si Miguel, tahimik lang na nakatingin sa kanila. Hawak ang kamay niya. "Ngayon ko lang naintindihan," bulong ni Samantha, habang nakatingala sa langit, "kung bakit kailangan kong mabuhay. Hindi para gumanti, hindi para magtagumpay, kundi para bumalik at makuha ulit ang parte ng sarili kong nawala." At sa gabing iyon, kumpleto na siya. Sa isang tahanang puno ng mga librong pambata, pininturahang dingding, at amoy ng bagong lutong cupcakes. Naroon ang isang pamilyang binuo, hindi sa karangyaan, kundi sa paninindigan, paghilom at pag-ibig. Si Samantha ang dating asawa, ang dating biktima, ang dating tinulak sa kamatayan, ay ngayon isang ina, isang asawa, isang lider, at higit sa lahat, isang babae na muling pinili ng buhay.